Binasag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananahimik hinggil yan sa mga aligasyon ng nakaw na yaman ng kanyang pamilya. Sa isang panayam sa Australia, iginiit ni Pangulong Marcos na propaganda lamang ang bintang na nakakuha sila ng malaking halaga ng kayamanan mula sa gobyerno sa mga panahong namamayagpag pa ang kanyang ama. Maliwanag aniyang patunay na hindi totoo ang mga aligasyon laban sa kanilang pamilya ay ang isang pagkakabasura nga ng korte sa mga kasong may kaugnayan dito. Inihayag naman ng punong ehekutibo na noong in-exile ang kanilang pamilya sa Hawaii ay wala silang dala ni kahit isang kusing at anong pamang bagay kundi sarili lamang nila. Pumirma pa nga niya sila noon ng tinatawag na quit claims na nagsasabing anumang yaman o salapi na makukuha mula sa kanilang pamilya ay mapupunta sa mga nag-aakusa. Mariinding itinanggi ng Pangulo ang pahayag ni Presidential Commission on Good Governance na mayroong 5 bilyong dolyar na na-recover sa kanilang pamilya dahil walang napatunayan sa mga investigasyon at ng korte. Thinking that maintains, that idea maintains, because I take exception to many of the assertions that have been made, and I think since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have found the assertions that were made, we have shown to be untrue. We have signed, this family has signed a quit claim, signed many quit claims. Any money that you find is yours. And finish. And everything was taken from us. We were taken to Hawaii. Everything was taken from us. We had nothing left. I think that having seen the facts as they have been slowly revealed, with further true investigation, not propaganda, but actual true investigation, like court cases and investigations by all kinds of NGOs, different agencies. Since that has changed, and people can see that it was propaganda. Binigyan ng Pangulo na iba na ang panahon ngayon, hindi na aniya namamayani ang pagkakakilala sa dating Marcos. Patunay nito ay ang pagkakaluklok niya sa pwesto bilang siyang presidente ngayon ng ating bansa.